Hello guys and welcome sa lahat ng mga minamahal kong star viewers dito. Kamusta po kayong lahat dito mga kapatid ko? And pakilakasan po ng volume ng reading na ito dahil gamit ko yung itong ibang headset, no? So, I'm not sure kung malakas ba or mahina. So, kayo na mag-adjust, ano? So, wag lang tayong bitter kung mahina sa gadgets ninyo dahil iba-iba po ang gamit ng gadgets natin. So, kamusta po kayo and welcome back at maraming salamat po sa mga bumabalik-balik dito sa aking video or any of my YouTube video, ano, sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa pagtangkilik nyo dito mga kapatid. At sa mga subscribers ko dito, maraming salamat po. And sa lahat mga anong tawag nito, dumadaan lang, hello. Paki-subscribe naman kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. So, kunin natin ang inyong reading ngayon, no? Collective reading po ito, ha? So, ang reading natin ngayon is about huwag mong gawin o ipapatuloy ito. Whatever it is, malalaman natin. Alright? So, especially, this could, again, I am guided to do this. Something about na wag mong gawin or wag mong ipagpatuloy. Kasi meron dito na nangyari na, meron naman dito na plano mo pa lang. So, this could be a sign na binibigay ng universe para sa inyo. Alright? So, Spirit, can you just tell me more about the collective, about tungkol saan itong dapat nilang hindi gawin? Tungkol saan ito? This could be related sa money, relationship, plans, or sa inyong katawan. What is this all about, Spirit Angels, na dapat hindi gawin ng ating mga viewers? What is this all about, Spirit Angels? Okay. Alright. Tingnan natin to. Okay, this could be planning on, okay. So, we have here marriage and, siguro sa pag-a-abroad. Siguro nagpaplano kayo kung ikaw itong nagpaplano mag-abroad or mag-ibang bansa or mag-transfer ng ibang trabaho. Is something about sa trabaho, ano, sa plano ninyo. Yes, wag niyong gawin, wag niyong ipapatuloy because sabihin natin na okay, kasi I'm getting the energy na pag ikaw ay mag-a-abroad, someone here maapektuhan itong marriage. Itong pinoprotektahan mo or sinusuportahan mo. Okay? Alam nyo, I'm not judging you, no? Kasi meron naman talaga dito na sabihin na hindi pa nangyari, pero naman na experience ko na yan. Nag-abroad lang ako. Yun lang, nangaliwa na itong partner ko, gato ganyan. Kasi meron naman sa inyo dito na ma-experience ninyo ito or someone here very specific, you will be experiencing this kung ikaw ay mag-abroad, someone na pinoprotektahan mo, sinusuportahan mo, kaya nga 'di ba mangingibang bansa ka, mag-abroad ka para sa pamilya mo. Para sa mga mahal mo sa buhay. Alright? Kaya lang sa it's like binubuwis mo ang iyong sarili para sa future. Kaya lang meron naman dito na something about your marriage, family, no, na yeah, something about like cutting off. Siguro may magsasanhi, no? It's like you will be getting the price. This will be the price that you will be facing soon. All right? It's still up to you if you want to keep moving or if you want to achieve this. Kasi I already get this kind of situation, no. May kakilala din ako na nag-abroad lang and then yun na mga ilang buwan or taon nagkahiwalay sila ng partner niya. Siguro may mga miscommunication, misunderstanding or siguro ay may nangangaliwa, whatever it is, behind the scene, after all of this, no, na naghihirap ka na nga doon, lahat binibigay mo and then hindi pa rin naman nila na-appreciate itong mga ginagawa mo. Or maybe you choose this plan over this marriage. Again, this is very specific, no? Kung ikaw ay nasa Pinas pa or something na it doesn't have to be sa Pinas, no? Kasi I know na may iba dyan na nasa ibang bansa, Canada, New York, kaway-kaway naman dyan sa mga nasa ibang bansa, ano? Yeah, something about na pag ikaw ay aalis, this could be related sa trabaho mo
O siguro, sabihin natin, uuwi ka ng Pinas, uuwi ka ng Pinas para bumili ng bahay or magpapatayo ng bahay at iniwan mo yung trabaho mo, ano. Kasi, meron tayo ditong, wala ka nang mababalikan. Wala ka nang mababalikan pa. So, kailangan talaga may pagpaplano. O whatever it is na pinaplano mo na you could be planning on building a home or building an empire. Okay. So, kung may plano kayo, maybe this is not the right time yet. Yung iba dito sa inyo. This is not the right time para gawin itong planong ito. Kasi kung minamadali mo itong planong ito, sabihin natin na hindi pa hinog yung prutas, kinain mo na, tuloy mapakla. You know what I mean? So, kung minamadali mo yung panahon na hindi pa pwede, you will be facing the struggle, disappointment. Yung iba sa inyo, kaya ganyan, siguro sabihin natin mag-abroad ka, or magta-transfer ka ng trabaho, and then hindi pa ready, or siguro yung partner ninyo is sinasabihan ka na ayaw niya, ganyan, kaya lang ikaw ito nagmamatigas ng ulo dahil naghihirap na kayo. Again, marami, kanya-kanya tayo ng mga excuses, or may mga rason tayo. So, just again, this is hindi to private reading, ha? Hindi po ito general read. Ano ba yan? This is a general reading. Siguro meron talaga dito sa inyo no, napaka-specific. Feeling mo na ito ay private para sa inyo, itong lahat ng reading na ito. Okay, so yan ang nararamdaman mo ngayon. So this is really meant for you na mapanood itong reading na ito. So, collective reading po ito mga kapatid. Kunin nyo lang kung saan kinakarsonate kasi alam ko meron sa inyo dito na feeling mo ay private reading na ito. Feeling mo na para sa iyo itong reading na ito. So this is the sign that hindi pa ready. Wag mong madalain yung oras because this is not the right time yet for you. Hindi pa oras na umuwi, hindi pa oras para i-build itong bahay na ito, hindi pa oras, lalo na kung hirap na hirap ka pa, hindi mo pa kaya, and then pinupush mo talaga, so hindi pa ready. Huwag niyong madaliin, kasi kung minamadali ninyo, magiging mapakla lang, mapait ang mararanasan ninyo or ma-experience ninyo. Kung ayaw niyo yung mangyari, then you have to wait. Be more patient dahil hindi pa oras. At huwag niyong gawin. Okay? Yeah. Kasi meron itong mag-abroad, pinipigilan ng partner na wag muna, ganyan. Then, ikaw siguro, kaya ko na to, ayaw ko siyang pakinggan kasi hirap na hirap ng buhay namin ito. Yun nga lang, may mga consequences kang maranasan or ma-experience kasi there will be like separation. Baka sa pag-uwi mo, divorce na ang naghihintay sa inyo. Meron naman dito na uuwi ng bahay or magta-transfer ng trabaho. Like again, pag mag-transfer ka ng trabaho, you have to wait. O siguro, i-end nyo muna yung ang tawag nito, yung contract. Huwag kayo mag-transfer ng ibang trabaho kung wala pang nag-end na contract. Okay? Yes, because this is about justice and the wheel of fortune. This is about a completion. Kumplituhin nyo muna, ang inyong mga paperwork or itong kontrata na napirmahan ninyo o napag-usapan ninyo, and then you can proceed to procedure or yung plano ninyo na whatever plan you are planning to do. Dahil sinasabi ng universe dito, huwag nyong ipagpatuloy o huwag nyo itong gawin kung hindi pa ready. Because you will be facing consequences if it's not the right time yet for you. This could be a relationship, pagtatransfer ng trabaho or uuwi, or pag-build ng bagong bahay, or pag-build ng something about, it could be business related. Okay? Huwag niyong mamadaliin. You have to wait. Hintayin niyo muna yung tamang proseso para ang ending nito is perfect. Na ma-achieve niyo itong completeness. Itong tamang oras, tamang panahon, because it's not the right time yet. You have to wait for the right time. Alright, ano pa? Spirit team. So, let us know more about this. Wag
huwag gawin muna o huwag ipapatuloy. What is this all about? More about. Huwag ipatuloy ng ating mga viewers. Okay. So we have here Knight of Wands and the Tower. Like again, this is about about building your home. Wag niyo wag muna kayo mag-transfer ng bahay kung hindi pa ready. O wag kayo maglipat ng panibagong bahay or magpatayo ng bahay, something about your home. Pagbabago. Maybe subukan niyo munang baguhin ang inyong strategy instead na mag-focus kayo sa paglilipat or changes. Okay? Kasi meron ditong gustong-gusto na maglilipat ng bahay or bibili ng bahay. Kaya siguro may iba dito na uuwi ng bahay para mag-build ng bahay. Again, kailangan talaga ay siguraduhin ang pagpaplano. Especially kung bibili kayo ng bahay, dapat kumpleto ang papeles. Or legit itong binibili ninyo. Or legit itong pinaplano ninyo. Okay, at susihin po ninyo mga kapatid itong paperwork. It's something about paperwork na dapat legit. Sabihin natin may nag-offer sa inyo na trabaho sa ibang bansa, ganyan. Unahin niyo muna itong paper o itong background, no? Sabihin ng background check niyo muna ito bago kayo mag-move forward or i-process or i-kumpleto itong processing na ito. Kasi kasi sinasabi ng university ito, huwag mong gawin o huwag mong ipagpatuloy. Dapat maging wais, paplanuhin, maging magpasensya, huwag mamadaliin. Baka ang ending nito, mas kampa kayo. Baka ang ending nito, like again, mapakla ang ending nito. Hindi pa ready. Hindi tama. Kasi may something nito na hindi tama. Again, follow your instinct. Huwag kayo magmamadali. Kasi meron ditong, hala, mura lang ito, ganyan. And then later, pag bilhin ninyo, wala na. Scam pala, wala palang titulo yun. Hindi pala valid yung papeles na napirmahan ninyo. Scam pala yung company na na-applyan ninyo. You know what I mean? Kailangan talaga may background check. Check nyo yung mga paperwork, completeness, kumpletuhin ninyo muna. Huwag mamadaliin. Dumaan kayo sa tamang proseso. Alright? Lalo-lalo na sa pagbili ng bahay, property, or business. I know you guys are ready. No? Feeling nyo ready na kayo. Again, hindi pa. Kailangan paghandaan ninyo mabuti whatever you are planning to do or ginagawa nyo na. Kasi may itong ginagawa nyo na. Already na kayo. Atat na kayo. Whatever you are planning to do or dreams or whatever it is, you have to wait. Or kailangan ikumpleto muna ninyo. Alright? Kumpletuhin nyo muna or maging sigurista naman kayo. Alright? So, advice na tayo. This will be a short reading para sa humihingi ng sinyalis itong paglilipat. Could be about sa paperwork or trabaho, pagta-travel, or sa home, sa bahay, panibagong bahay. Alright, Spirit Guardian Angels, tell me more about this or advice na tayo for my collective. Collective advice. Anong advice natin sa ating mga collective ngayon? Whoever watch this reading. Okay. Okay, wherever you go with your whole heart. So, huwag kayong pumili ng mga bagay na against sa inyong puso. Sundin kung anong nararamdaman ninyo. What makes you feel happy? Okay? Or, sundin nyo kung ano talaga ang ikakatuwa na inyong puso. It could be something about the person, or it could be sa inyong pangarap, or sa passion ninyo, mga plano ninyo. Follow what is in your heart. This could be your dream home, dream job, but then again, kailangan talaga sumunod kayo sa tamang proseso. Alright? Or hintayin nyo ang tamang oras or tamang panahon kung kailan ito. Huwag mamadaliin. Pagplanuhin mabuti bago nyo ito gawin. At lalong-lalo na sa papeles or i-check nyo mabuti yung mga background ng
It could be company background or paper background or like again, sa mga titulo, something like that. Kailangan maging sigurista kayo. Alright? So, ano pa? Ano pang advice? Affirmation advice ng ating mga collective. Affirmation advice. Tsaka makinig naman kayo sa partner ninyo kung binabawalan kayo ng partner ninyo. Ano. Baka pag uwi ninyo, wala na kayong partner na nababalikan pa. Kung ayaw nyo masirang pamilya ninyo. Kasi meron ditong ayaw may ayaw. And then, kayo lang naman, meron naman ditong ayaw makinig kasi nga nahihirapan sa pamilya ngayon or sa sitwasyon nyo ngayon. But then again, you just have to wait for the right time. Baka malay nyo, later on, magbago pala isip ng partner ninyo and then susuportahan ka na niya. Alright? So, Knight of Swords. So, Knight of Swords, this is about like, clearing, no? Clearing the situation. So, yes, bago ninyo i-proceed itong planong ito, i-clear nyo muna yung sitwasyon. Sabihin natin sa relationship, bago kayo makikipagkarelasyon sa iba, i-clear nyo muna yung past relationship ninyo. It could be like a past marriage, dati ninyong asawa, or ex-boyfriend ninyo, or whatever situation na you are in right now, i-clear nyo muna iyon. Lalong-lalo na sa trabaho, ano. Like again, kailangan talaga may nag-end. Bago kayo mag-move forward or mag-move in or mag-jump in sa isang sitwasyon, sa bahay, whatever it is. Okay? Klaruhin nyo muna yung sitwasyon bago kayo mag-proceed sa inyong plano ngayon. Alright? So, hanggang dito na lang mga kapatid. Sana ay nag-enjoy ka sa reading na ito at sana satisfied kayo sa sinyalis na binigay ng universe para sa inyo. Again, I love you guys at maraming salamat po sa mga tumatangkilik dito sa aking The Star Talking Tarot YouTube channel. I love you guys and I hope to see you guys in the next reading. Bye and thank you.